Sa gitna ng katahimikan sa Los Baños, Laguna, may isang tulay na tila ordinaryo lang sa unang tingin. Isang simpleng daanan na dinadaanan ng mga estudyante at residente araw-araw. Ngunit kapag lumalim na ang gabi at bumalat na ang hamog mula sa paanan ng bundok makiling, nagiging kakaiba ang lahat. Ang tinig ng hangin ay tila nagbabago, ang ilog sa ilalim ay parang may bumubulong, at ang tulay, tinatawag ng mga tao bilang Nara Bridge, ay nagiging entablado ng mga kwentong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Sa lugar na ito, may mga naniniwalang nawawala ang oras at ang tulay ay tila walang katapusan. At sa gitna ng dilim, may mga matang nakatingin, naghihintay, nagmamasid. Ito ang mga kwento ng takot, misteryo, at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa loob ng campus ng University of the Philippines, Los Baños. Ito ang Nara Bridge, ang tulay na tinaguriang Never-Ending Bridge. Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. Sa araw, ang Nara Bridge ay isang tahimik na daanan na nag-uugnay sa loob ng campus. Dumaraan dito ang mga estudyante, nagbibisikleta, naglalakad patungong dorm o klase. Pero kapag gabi na, nag-iiba ang lahat. Ang lugar ay tila nababalot ng kakaibang enerhiya. Ang hangin ay lumalamig ng sobra kahit hindi naman taglamig. At minsan, biglang bumababa ang hamog na parang ulap na lumulutang sa lupa. Maraming estudyante ang nagsasabing kapag tumawid ka rito sa 10 oras ng gabi, mga bandang alas 11 o alas 12, parang may kung anong presensya na sumusunod sa likod mo. Hindi mo ito makikita, pero ramdam mo. Ang pakiramdam na hindi ka nag-iisa kahit alam mong wala namang tao. Ang Nara Bridge ay tila may sariling buhay. Ang bansag na Never-Ending Bridge ay nagsimula raw sa mga estudyanteng madalas dumaan dito. Ayon sa kanila, kapag malalim na ang gabi at tahimik ang paligid, may mga pagkakataong parang hindi ka na natatapos tumawid. Isang estudyante raw noon ang naglakad pauwi galing library. Malayo ang dorm niya, kaya nagpasya siyang dumaan sa Nara Bridge. Tahimik, madilim, at makapal ang hamog. Lumakad siya, pero matapos ang ilang minuto, naramdaman niyang pamilyar ang paligid. Ang parehong poste ng ilaw, ang parehong punit na karatula, at ang parehong bakas ng paa sa gilid ng kalsada. Naglakad siya ng mas mabilis, ngunit parang paikat lang siya ng paikat. Nang sumikat ang araw, natagpuan siyang nakaupo pa rin sa tulay. Pagod, nanginginig, at paulit-ulit binabanggit.
Hindi matapos. Hindi matapos. Kaya mula noon, tinawag nila itong never-ending bridge. Iba't ibang karanasan ang ibinahagi ng mga estudyante sa mga nakalipas na taon. May ilan na nagsasabing naririnig nila ang boses ng isang babae, humihingi ng tulong mula sa ilog. Ngunit kapag sumilip ka sa ilalim, wala kang makikita. May mga estudyanteng nakakita ng anino sa dulo ng tulay. Isang babaeng tila nakatayo, nakayuko, at walang mukha. Kapag nilapitan mo raw, bigla itong naglalaho, at ang tanging maririnig mo ay ang mahinang lagaslas ng tubig. Ang iba naman ay nakararamdam ng malamig na hangin na parang humahaplos sa bato. At minsan, ang mga larawan ng dumaraan dito ay naglalabas ng mga kakaibang white streaks o anyo sa background. Mga hugis na tila tao, ngunit wala naman sa aktwal na litrato. Ang pinakatanyag sa lahat ng kwento ay ang babae sa puting bestida. Maraming estudyante ang nagsasabing nakita nila ito sa gitna ng tulay. Payat, mahaba ang buhok, at nakayuko lang. Sinasabing isa raw siyang dating estudyante ng UPLB na nasawi sa aksidente rito, nadulas, nahulog, at nalunod sa ilog sa ilalim ng tulay. Simula noon, lagi na raw siyang nagpapakita sa mga gabing mahamog. May isang guard daw noon ang nagkwento. Bandang 12:00 ng gabi, habang nagro-ronda siya, nakita raw niyang may babaeng nakatayo sa gitna ng tulay. Nilapitan niya ito, pero pagdating niya sa gitna, wala na ito. Ang naiwan lang ay basang marka ng paa sa semento. Ayon sa matatanda sa Los Baños, bago pa itayo ang tulay, ang lugar na ito ay bahagi ng isang ilog na may malakas na agos mula sa bundok makiling. Dito raw madalas maganap ang mga pagkalunod. May mga batang nahuhulog at mga bangkay na natatagpuan sa pampang. May ilan pang ang nagsasabing ginamit ito bilang hukay noong panahon ng gyera. Isang lugar kung saan itinapon ang mga nasawi, kaya nang itayo ang tulay, nanatili raw sa ilalim nito ang mga espiritong hindi matahimik. Simula noon, hindi na nawala ang mga kwento ng kababalaghan. Mula sa mga estudyanteng natatakot tumawid, hanggang sa mga motorista na bigla na lang nawawala ng kontrol sa gitna ng daan. Maraming beses nang naiulat ang mga aksidente sa Nara Bridge. Motor na biglang lumiko, sasakyang nawala ng preno, o taong nahulog kahit walang dahilan. Ang nakapagtataka, karamihan sa mga ito ay nangyayari sa kalmadong panahon, walang ulan, walang madulas na kalsada. Ayon sa mga saksi, may ilan silang nakitang bata o babae sa gitna ng tulay ilang segundo bago maganap ang banggaan. Ngunit nang silipin nila, wala naman talaga roon. Marami tuloy ang naniniwala na may espiritong humihila o pumipigil o naglalaro sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa mga lokal ng Los Baños, may iba't ibang paniniwala tungkol sa tulay. May ilan na naniniwalang may elemento sa ilalim ng ilog, isang bantay na hindi nakikita,
na nagagalit kapag may maingay o gumagambala sa katahimikan nito. May iba naman na nagsasabing ang Nara Bridge ay isang portal, isang lagusan papunta sa mundo ng mga ligaw na kaluluwa. Kaya raw kapag pumasok ka sa tulay bandang alas 12 ng gabi, parang paulit-ulit kang bumabalik sa simula. Parang nilalaro ng mga espiritu ang iyong direksyon. At sa ilang paniniwala, ang tulay ay isa raw sa 3 selyo ng bundok makiling. Mga lugar kung saan nakakulong ang mga lumang espiritu ng kalikasan na minsang sinamba ng mga katutubo. May mga security guard at residente na nagpatutuo. Tuwing gabi, lalo na kung walang dumaraan, may maririnig kang mga yapak na parang galing sa sapatos. May mga sandaling tila may humahaplos sa braso mo, o may malamig na hininga sa batok mo, kahit wala kang kasama. Minsan daw ay may maririnig kang tawa, mahina, pabalik-balik, at tila nagmumula sa ilalim ng tulay. At sa oras na yun, ang tanging mararamdaman mo lang ay ang bigat ng hangin. Parang may mga matang nakamasid sa dilim. Sa paglipas ng panahon, kahit modern na ang campus, nananatiling buhay ang alamat ng Nara Bridge. Bawat batch ng estudyante sa UP Los Baños ay may kanya-kanyang kwento, may bagong karanasan, bagong takot, at bagong bersyon ng misteryo. Hanggang ngayon, tuwing gabi, bihira ang naglalakas loob na tumawid ng mag-isa. Dahil para sa marami, ang Nara Bridge ay hindi lang basta tulay. Ito ay bantay ng mga lihim, tagapag-ingat ng mga kaluluwa, at paalala na may mga bagay sa mundong hindi kayang ipaliwanag. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Maaaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saysay.